7 kami sa magbabarkada. Magkakaibigan mula elementarya. Magkasabay sa halos lahat ng malaking pangyayari sa buhay ng isa't isa. Unang pag-ibig, unang heartbreak, unang trabaho, at mga maling desisyon sa buhay. Lahat yan ay naranasan na namin. Tinawag namin ng sarili naming OG Barkada. Parang tatak na akala namin ay hindi kayang burahin ng panahon. Ngayon, ako na lamang ang natitira sa 7. At itong ikukwento ko sa inyo. Sino man ang makakarinig nito, ito ang huling paraan na naisip ko para sabihin sa lahat ang isang bagay na matagal naming itinago. Isang bagay na kumuha sa buhay ng isang tao. Hindi ito kwento tungkol sa multong lumalabas sa gitna ng gabi. Wala ring puting babaeng humahalakhak sa ilalim ng puno. Iniisip niyo siguro na kulam to. Sa isang banda, oo. Pero hindi ito ang kulam na alam ninyo. Walang manika, walang orasyon, walang tinutusok na karayom, at walang mangkukulam na nagngangalit sa galit. Ito ay tungkol sa dila. Sa mga salitang dapat sana'y hindi na lamang binitawan. 15 taon na ang nakalipas. Dahil ngayon, isa-isa nang binabawi sa amin ang lahat. Isa-isa nang binabawi sa amin ang bawat salitang iyon. At kasama na nga rito ang buhay namin. Para maintindihan ninyo, kailangan nating bumalik sa maliit naming baryo. Sa isang maliit na lugar na hindi ko nasasabihin pa ang totoong pangalan. Dahil kahit ngayon, natatakot pa rin ako. May isang matanda roon na kilala ng lahat bilang si Mang Serapio. Hindi siya mangkukulam. Siya ang tinatakbuhan ng mga tao kapag wala ng pag-asa ang isang pasyente sa ospital. Mga sanggol na hindi tumitigil sa iyak kahit gaano na kadaling gumutin ng doktor. Mga matandang ginagambala ng mga engkanto at mga hindi nakikitang bagay sa isip. Yung mga sakit na walang pangalan sa librong medikal at mahirap ipaliwanag ng siyensya. Kapag ganoon ang kaso, kay Mang Serapio ang punta ng mga tao. May bahay siyang gawa sa kahoy at yero. Nandoon yon sa may paanan ng bundok. Ang bahay niya mismo ay punong-puno ng bote ng langis, tuyong dahon at mga imahe ng santo na hinaluan pa ng mga anting-anting. Isang katangian ni Mang Serapio ang hindi magpaligoy-ligoy sa kanyang mga pasyente. Lagi niyang sinasabi sa mga pumupunta sa kanya ang mga salitang, "Kung kaya ng doktor, sa doktor na muna kayo. Ako lang ang takbuhan ninyo kapag wala nang masabi o magawa ang doktor. Ha?" Yan lagi ang sinasabi niya sa mga dumarating. Madami nang natulungan si Mang Serapio. Naaalala ko pa noong bata pa ako. May kapitbahay kaming halos hindi na makahinga dahil sa hika. 3 beses siyang na-confine sa ospital pero walang gumagana. Hindi siya gumagaling. Kaya naman dinala ang batang ito sa bahay ni Mang Serapio. At pagkatapos ng ilang linggong tawas at bulong, unti-unti siyang gumaling. Hindi ko masasabing mahika yon. Basta ang alam ko gumana lang. Ganoong uri siya ng tao. Hindi siya puro salita dahil lagi siyang may ginagawa. May isa pa akong naaalalang pangyayari. Dahil naikwento ito ng paulit-ulit sa aming baryo. Ang asawa ng kapatid ng nanay ko, na 9 na taon nang nagtatangkang magkaroon ng anak pero laging nabibigo.
ay pumunta rin kay Mang Serapio nang halos wala ng pag-asa. Matapos silang mag-ubos ng pera sa mga espesyalista sa Maynila. Sinabi naman sa kanila ni Mang Serapio na hindi siya nangangakong magkakaroon sila ng anak. Basta ang sabi lang nito, susuriin at titignan ko lang kung may nakaharang ba sa katawan mo kaya ka nahihirapang magkaanak. Pagkatapos nun, dadasalan kita ng ilang mga orasyon. Ganun nga ang ginawa ni Mang Serapio. At alam niyo ba, 6 na buwan pagkatapos noon, nagdalang tao ito. Kaya nga't sa buong buhay ko, hindi ko naisip kahit minsan na baka may masama sa taong yun. Iyon ang dahilan kung bakit ang sunod na mga mangyayari ay lalong hindi ko akalain na manggaganap. Na kami mismo, ang mga anak ng baryong yon na siya mismo ang tumulong, ang siyang magiging dahilan ng pagbagsak niya. Sabi ko nga po kanina, 7 kami sa magkakaibigan. Ako, si Bettina, Julius, Rico, Aiza, Danilo, Ferdy. Kaming 7 ang bumubuo sa pangalan na OG Barkada. Si Julius na isa sa mga miyembro at kaibigan namin ay mayroong nakababatang kapatid na tawagin na lamang natin sa pangalang Pau. 7 na taong gulang ang kapatid niya. Mahilig itong sumakay ng bisikleta at laging may ngiti sa labi kahit gutom na gutom na. Ang batang ito, bigla na lamang nagsimulang pumayat. Sa hindi malamang dahilan. Tumigil ang kanyang paglalaro, tumigil ang kanyang ngiti, at tumigil ang kanyang pagtawa habang nagbibisikleta. Kaya naman habang tumatagal, dinala na siya sa ospital. Ginastos ng pamilya ang lahat ng meron sila, ang lahat ng naipon nila. Pero walang malinaw na sagot ang mga doktor kung hindi ang ipagpapatuloy pa namin ang eksaminasyon para matukoy natin kung ano ang sakit ng anak ninyo. Ganyan palagi ang sinasabi ng mga doktor. Sa desperasyon ng pamilya nila Julius, ang pamilya Bautista, hindi na pumayag ang mga ito na dumaan pa sa kung ano-anong eksaminasyon si Pau. Ang ginawa nila, inuwi nila ang bata at dinala kay Mang Serapio. Tinanggap naman siya ni Mang Serapio. Inilagaan niya ito ng ilang linggo. Araw-araw ay bumibisita kami sa bahay ni Mang Serapio para dalawin si Pau. Tapos maaamoy namin yung mga tuyong dahon, mga kandila, at makikita namin si Pau na nakahiga. Mahina, pero gising. Habang si Mang Serapio ay dahang-dahang nagbubuhos ng langis sa kanyang tiyan habang bumubulong ng dasal. May mga araw na parang gumagaan ang kalagayan ni Pau. Kumakain siya ng kaunti. Nakangiti pa nga minsan sa amin eh. Pero mas maraming araw ang nakikita naming nahihirapan siya. Umaasa kami na sana gumaling yung bata. Pero pagsapit ng 2 linggo, biglang lumala ang lahat. Hindi ito garantisadong lunas, sabi ni Mang Serapio sa mga magulang ni Julius noon. Mata sa mata, walang pagpapanggap. Gagawin ko lang ang alam kong dapat gawin, ha? Pero kung hindi na kaya talaga ng katawan niya, wala akong magagawa. Dapat ibalik niyo siya sa ospital. Kailangan niya ng mas malaking tulong doon at baka hindi ako ang makapagbigay ng bagay na yun sa kanya. Ginawa nga ni Mang Serapio ang lahat ng bagay na alam niya para mapagaling si Pau. Pero naging huli na ang lahat. Hindi na nila muling naisakatuparan ang pagdala muli sa bata sa ospital. Namatay si Pau makalipas ang 2 linggo. Sa gabi ring iyon na dapat sana'y dadalhin na siya pabalik sa ospital.
Sa sakit ng pagkawala ng bata, kailangan ng pamilya Bautista na may sisihin. May mga taong nagbubulong-bulungan sa palengke noon. Mga taong hindi malang nakarinig o nakakaalam sa pinagdaanan ni Pau. Pero yung mga taong yun ang may kanya-kanya pang sinasabi. Dahil sa insidenteng to, nagsimula ang chismis na si Mang Serapio ang may kagagawan kaya namatay ang bata. Na kesyo binigyan niya daw ng lason si Pau imbis na gamot. Nawala ng buhay ang bata dahil sa kanyang kapabayaan. Kinuha ito ng mga magulang ni Julius bilang pag-asa. Kasi nga kung mayroong masisisi sa pagkawala ng anak nila, ay mas magiging magaan ang pagtanggap nila sa paglisan nito. Kakaiba, ibang klase. Ganoon na ata ang takbo ng pag-iisip ng mga tao. Kaya naman naghanap sila ng abogado. At doon nagsimula ang kalokohan naming 7. Isang gabi, tinipon kami ni Julius sa bahay nila. Nasa loob kami ng isang kwartong pinuno pa ng mga litrato noong bata pa kami. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, biglang nagsalita si Julius. "Kailangan namin ng saksi," sabi niya sa amin, habang ang mga mata niya ay namumula. "Sabi ng abogado, kailangan namin ng testigo na nakita mismo kung anong ginawa ni Mang Serapio sa kapatid ko. Wala kaming ganoong nakita pero alam niyo naman, di ba? Alam nating lahat na siya talaga ang may kagagawan sa pagkamatay ni Pau." Umiling si Danilo noon. Tapos nagsalita ng, "Julius, hindi tayo dapat magsinungaling. Kahit gaano man tayo kalungkot dahil sa pagkawala ng kapatid mo." Umiyak si Julius ng husto nang sabihin ni Danilo yon. Hawak-hawak niya ang larawan ni Pau. "Wala namang mawawala sa atin eh. Tulungan lang natin siya. Baka kung hindi tayo gagawa ng paraan wala nang hustisyang makukuha para kay Pau." Natahimik na lamang kami. Tapos hinayaan namin magsalita si Julius. Isa-isa niyang tinapos ang mga detalye. Na kunwari daw ay nakita namin kung paano pinilit ni Mang Serapio na inumin ni Pau ang isang itim na likido habang bumubulong ng mga salita. Na hindi raw pumayag si Mang Serapio na tumawag ng ambulansya kahit sumisigaw na sa sakit ang bata. At hindi ito tumigil sa pagbibigay ng maling gamot kahit naghihingalo na ang kapatid niya. Nagulat ako sa mga narinig ko. Wala sa mga iyon ang totoong nangyari. Pero isa-isa, tumango kami. Mayaman sila Julius. At nangako din naman ang pamilya niya na magbibigay ng konting halaga sa amin kapalit ng aming pagtestigo. "Pero paano kung magtanong sila ng detalye?" Tanong ni Rico noon. Halatang kinakabahan siya. "Paano kung hindi kami magkatugma-tugma ng mga sinasabi? Malalagot tayo." "Kaya nga't uulitin natin ito ngayon hanggang sa makabisado na natin," sagot ni Julius sa kanya. At doon nga ay ginawa namin. Inulit-ulit namin ang kwento ng paulit-ulit sa gabing yun. Tulad ng isang eksena sa palabas na kailangan naming isaulo. Hanggang sa parang totoo na rin ito sa amin mismo. Naaalala ko pa ang sarili kong boses habang inuulit-ulit ko ang mga linyang yun. At kung paano ko naramdamang kumapal ang pangako sa bawat pagsasabi ko ng kasinungalingan. Parang unti-unti kong hinihiram ang sariling dila para sa isang bagay na hindi naman totoo. Ako ang huling pumayag pero nag-aalinlangan pa din ako. Kunwaring pumayag lang ako para hindi na humaba pa ang usapan. Umupo ako doon.
tinitigan ang larawan ni Pao na nakasampay sa dingding. Iniisip ko kung tatanggi ba ako. Matatapos na ba ang lahat sa amin? Ako na ba ang magiging kaaway ng barkadang naging pamilya ko na rin? Kaya wala akong nagawa. Pumayag at tumango rin ako. Kahit alam kong mali. Napipilitan na rin si Danilo noon. Sinabi niyang gagawin niya yon para lang daw kay Julius. Pero naaalala kong hindi siya tumingin sa mata ni Numan habang sinasabi niya yon. 2 linggo bago dumating ang araw ng paglilitis ni Mang Serapio. Bigla akong nagkaroon ng isang masamang panaginip. At nangyayari ito tuwing isasara ko ang mga mata ko sa gabi. Sa panaginip ko may nakikita ako na 7 katawan ng tao na hindi ko mamukhaan kung sino. Minsan kasi blurred yung mga mukha nila. Minsan naman walang kahit anong detalye sa mukha nila maliban sa bibig lamang. Alam niyo yung walang mata, walang ilong, walang tenga, wala ring mga kilay o kahit ano. Basta ang natira lang sa mukha nila ay yung bibig nila. At minsan, hindi ko rin talaga maalala ang buong detalye ng bangungot ko kasi pagising ko parang nakakalimutan ko ang lahat. Pero alam ko sa sarili ko na takot ako. Sa panaginip ko, nakahiga ang 7 tao. 3 babae at 4 na lalaki. Parehas na bilang ng lalaki at babae sa aming buong tropa. Yung 7 taong ito na nakahiga, unti-unti silang lumulubog sa lupa. Tapos, habang lumulubog sila sa lupa, naririnig kong sumisigaw sila ng tulong. Tapos sa bawat pagnganga nila, makikita mo ang kanilang mga dila na sobrang itim at parang may mga uod sa loob nito. Unti-unting nawawala ang boses nila habang sila ay lumulubog sa lupa. Dahil sa paulit-ulit na bangungot na ito, ay nagkasakit ako ng malubha. Sobrang taas ng lagnat ko. At dahil nasa kulungan nga si Mang Serapio, ay sa ospital na ako dinala. Sa madaling salita, hindi ako nakapagsalita laban sa kanya. Umatras ako sa kasunduan naming 7. Pero hindi naman nila ako sinisi dahil may dahilan naman talaga ako. Hindi man ako nakapagtestigo laban kay Mang Serapio. Nagawa ko namang makapanood at makasama sa korte kahit papaano. Nandoon ako, pero hindi bilang testigo. Sa korte, tahimik lang si Mang Serapio. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nagmamakaawa. Isa-isang tumayo ang mga kaibigan ko. Sinabi nila ang kasinungalingan na para bang binasa lang nila sa isang script. Naaalala ko ang tanong kay Bettina ng abogado ng pamilya Bautista. Nakita mo mismo, Miss Santos, na pinilit ng nasasakdal ang batang inumin ng likido. Tama ba? At ang sagot ni Bettina, Opo, nakita ko po. Sumakit ang dibdib ko noon. Pero kailangan naming panindigan ito dahil nandito na kami. Nang si Aiza naman ang tinanong, Anong reaksyon ng bata nang binigyan siya ng maling gamot? Tanong ng abogado. Halos hindi na siya makapagsalita. Pero sumagot pa rin si Aiza. Sumigaw po siya. Sagot nito. Pero sa totoong buhay ay wala namang sumigaw. Nakita ko lang noon ang mga kamay ni Aiza na nanginginig habang nakapatong sa mga hita niya. At naisip kong baka siya na rin ang pinakamalapit sa aming 7 tumigil sa ginagawa naming pagsisinungaling. Pero hindi. Naging matibay ang loob niya at nagpatuloy pa siya sa pagsasalita. Habang tumatagal, lalong dumidiin ang kaso laban kay Mang Serapio.
Sa kabilang panig, ang abogadong itinalaga kay Mang Serapio ay bata pa at may 10 ibang kaso. Halos hindi na siya nagtanong noon. Isang beses lang siyang tumayo at sinabing, "Wala akong karagdagang tanong, Your Honor." At doon ko naramdamang ganap na natapos na ang laban bago pa man ito nagsimula. Nahatulan si Mang Serapio ng reckless imprudence resulting in homicide. Dagdag pa ang illegal na practice ng panggagamot. Pagkatapos ay ang hatol na 15 taong pagkakakulong. Bago siya isinama palabas ng korte, humarap siya sa amin. Hindi galit ang mukha niya. Hindi rin malungkot. Kung hindi parang habag lang ang nasa mukha niya. Isa-isa niya kaming tinawag sa pangalan. Mahinahon at parang hindi galit kung hindi parang nagpapaalam. Bettina, Julius, Rico, Aiza, Danilo, Ferdy at Divina. Tapos, sinabi niya ito. Mahinahon pero kumapit sa akin ng matagal-tagal. Hindi ko na kailangang pahabain pa ang sasabihin ko. Lalabas din naman ang totoo balang araw. Gustuhin niyo man o hindi. Pasensya na kayo. Iyon na ang huling beses na nakita ko si Mang Serapio. Lumipas ang ilang taon. Nagpatuloy ang buhay katulad ng laging ginagawa nito. Nagtapos kami sa pag-aaral. Nagtrabaho ako bilang nurse sa isang ospital sa Maynila. Oo, nurse. O diba? Nakakatawa lang na yun ang kinuha kong kurso. Isa ako sa mga nag-aalaga sa pasyente na dating ginagawa ng pinakulong namin. Nagpakasal naman si Julius. Tapos nagkaanak ng isa. Naging sales manager si Rico sa isang malaking kumpanya. Naging single mom naman si Aiza matapos siyang iwan ng asawa. Kaya pinalaki niya ng mag-isa ang anak niyang si Lulu. Pumasok si Danilo sa recruitment agency para sa mga OFW. Tapos si Ferdy naman, naging site engineer sa Dubai. Umuwi lang siya tuwing Pasko. At ang huli, si Bettina. Nag-migrate naman siya sa Canada. May trabaho siya doon bilang isang caregiver. Tapos lagi niyang kinukwento sa amin na sana balang araw ay makasunod kami sa kanya doon. Nanatili ang group chat naming OG Barkada forever. Kahit paminsan-minsan na lang kami nagmemensahe. Birthday greetings, mga reunion na palaging kinakansela, litrato ng mga anak. Yun lagi ang laman ng messenger group namin. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa 11 years ago na. Simula nung huli kaming magkita-kita ng buo. Sa reunion namin na yun, naaalala kong tahimik lang kaming lahat noon nang may nabanggit sa balita na isang pangyayari tungkol sa isang albularyong nakulong dahil sa reklamong malpractice sa ibang bayan. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba yun. Pero nang marinig namin yun, parang may nag-flashback sa utak namin. Kaya ang ginawa ni Julius, pinatay niya ang TV at nagpalit ng topic. Sinundan naman namin siya. Parang may kasunduang hindi binigkas na hindi na kailangan balikan at pag-usapan pa ang bagay na yun. Sa loob-loob ko, alam kong hindi ako mag-isa sa pagdadala ng bigat noong araw na iyon sa korte. Lahat kami ay pare-pareho ng pakiramdam. Naalala ko din na minsan habang nasa gitna ako ng pagtulog, bigla akong magigising. Tila naririnig ko pa rin ang boses ni Mang Serapio na binabanggit ang pangalan ko. Pero tinatakasan ko lang ang saloobing iyon, katulad ng ginagawa ng lahat sa amin. Pilit na ibinabaon ng kasinungalingan sa ilalim ng trabaho, ng pamilya at ng bagong buhay na meron kami.
15 taon matapos ang pagkakakulong ni Mang Serapio. Ilang buwan bago sana siya makalaya. May nakita kaming post sa Facebook. Ang anak ni Mang Serapio, si Marisa. Nagpost siya ng, "Pumanaw ang tatay ko kagabi sa loob ng piitan. Mag-isa, walang kasama. Ipinagpapaumanhin niya ang lahat," sabi niya, "bago siya namatay. Sana ipagpaumanhin din ng Diyos ang mga taong nagsinungaling laban sa kanya." Hindi na sinabi sa post kung sino-sino kami. Hindi na kailangan pa dahil alam naman namin sa aming sarili kung sino-sino talaga yung mga taong yan. Sa puntong ito, nagsimula ng kumulob ang kadiliman sa aming 7. Si Rico ang unang biktima. Isang gabi, kumakain siya kasama ang mga kasamahan sa trabaho sa isang resto sa Ortigas. Selebrasyon daw ito dahil sa kanyang promotion. May video na kumalat noon online kinabukasan. Sa videong ito, makikita roon si Rico. Nakangiti. Tapos, biglang huminto sa pagsasalita. Tila napipiga ang lalamunan niya. Saka bigla na lang sinabi, malakas, sa harap ng lahat ang tungkol sa pagsisinungaling naming 7 sa korte laban kay Mang Serapio. Detalyado talaga ang mga sinabi niya. Mga bagay na hindi na dapat malaman ng mga taong kasama niya sa hapagkainan. Hindi niya kayang pigilan ang sarili niya noon. Umiiyak siya habang nagsasalita na para bang may humihila sa dila niya papalabas mula sa loob. Pagkatapos noong araw na yun, nawalan siya ng trabaho. 3 araw makalipas, nakita siya ng kasambahay niya na nakabulagta sa banyo. Patay na. Ayon sa report ng mga pulis at ayon din sa kasambahay na hindi ko na makakalimutan ng boses habang ikinukwento sa akin sa telepono ang buong pangyayari. Itim na itim daw ang dila ni Rico. Namamaga at may gumagalaw na maliliit na uod sa loob ng bibig niya. Iyon ang unang beses na naramdaman kong hindi ito basta trahedya lamang. Tinawagan ko si Julius. Sinabi ko ang lahat ng iniisip ko. Pinagtawanan niya ako. Sinabing baka may sakit lang si Rico na hindi namin alam. Na baka nagdodroga. Na baka mayroon siyang utang sa maling tao. Pero sa naririnig kong boses ni Julius, alam kong hindi rin siya makapaniwala sa mga nangyari kay Rico. Hindi niya pinaniniwalaan ang mga sinasabi niya. Nanginginig ang boses niya habang sinasabi niya sa akin ito. 1 linggo pagkatapos noon, nasa video call ako kasama si Aiza. Siya ang pinakamalapit kong kaibigan sa aming 7 magbabarkada. Ang tanging tumatawag sa akin kapag alam niyang kailangan ko ng kausap. Habang nasa gitna kami ng usapan tungkol sa anak niyang si Lulu, na kasalukuyan tumatakbo sa likod niya, bigla na lang huminto sa pagkasalita si Aiza. "Aiza, okay ka lang ba?" Hindi siya sumagot. Tumingin siya sa camera. Tapos, nakita ko na ang mga mata niya ay nanlalaki. Parang may nagpipigil sa lalamunan niya. "Divina!" sabi niya. Yung boses niya ay nahihirapan at garalgal. "Kailangan kong sabihin sa'yo. Hindi totoo yung sinabi natin dati. Wala kaming nakita. Ako, si Rico at si Danilo. Wala kaming..." "Aiza, tumigil ka dyan.
pero hindi siya tumigil. Sinabi niya ang lahat habang unti-unting kumakapit ang mga kamay niya sa kanyang leeg. Animoy may kumakapit sa kanya mula sa loob. Narinig kong tumili si Lulu sa likod at pumunta sa mami niya. Nabitawan ni Aiza ang cellphone at bumagsak ito sa sahig, kasabay ng kanyang pagbagsak. Nakita ko sa loob ng ilang segundo bago naputol ang tawag. Yung lalamunan ni Aiza ay parang may tumutubong maliliit na ugat mula sa loob ng bibig niya. Hindi ko masabi kung totoo ba ang nakita ko o dulot lamang ito ng takot. Pero hanggang ngayon, hindi ko yon nakakalimutan. Nalaman naming lahat kinabukasan na patay na si Aiza. At kinuha ng ate niya si Lulu na tulala noon at hindi makapagsalita dahil sa mga nakita. Nagkaroon ng takot sa buong barkada. Yung uri ng takot na hindi na kayang itago. Tumawag si Danilo. Nagsasalita ng mabilis. Sinasabing lilipat siya ng bahay, nagpapabendisyon sa simbahan at gagawin ang kahit na ano. Pumunta pa nga kami sa isang pari. Isang batang pari na alam naming mabait at mabuting tao. Sinabi namin ang lahat sa kanya. Tumitig lang siya sa amin ng matagal, tapos umiling. Hindi ito isang uri ng bagay na kaya kong harapin ng mag-isa. Yung mga sinabi nyo at nangyayari sa inyo, hindi yan kagagawa ng isang mababang demonyo. Kailangan nyo po ng ibang uri ng tao para dito. Maaari kong sabihin na pwede kayong lumapit sa isang pari na may kaalaman sa eksorsismo. Baka sakaling makatulong siya sa inyo. Wika niya sa amin. Pero bago pa kami makahingi ng tulong sa exorcist priest, 3 araw lang pagkatapos noon, nahanap si Danilo sa lugar malapit sa isang matandang puno ng akasya sa labas ng bayan. Ayon sa mga kapitbahay, naririnig raw nilang sumisigaw siya ng, "Totoo! Totoo! Itigil nyo! Itigil nyo!" Sinisigaw niya raw iyon sa gitna ng gabi, sa oras na tahimik na ang lahat. Nang mahanap ang katawan niya, nakatiklop ang mga labi niya. May mga hibla ng ugat na para bang tinahi ang bibig niya mula sa loob. Animoy may sumubok pigilan ng sariling dila bago ito makapagsalita. Pero huli na. Pagkatapos ni Danilo, si Ferdy naman na nasa Dubai noon. Nag-video call siya sa dating kasintahan niya rito sa Pilipinas. Umiiyak. Sinasabi lahat ng totoo tungkol kay Mang Serapio habang halos hindi na makahinga. Nagkumbulsyon siya sa harap mismo ng kamera. At ayon sa kasintahan niyang nag-abot sa akin ng screenshot na hindi ko na kinayang tingnan pa ng matagal, namatay siya sa dormitoryo niya. Mag-isa. Bago pa dumating ang tulong mula sa ilang kasamahan niya sa trabaho. 4 sa aming 7 ang nawala. Sa loob lang ng 2 linggo. Kami na lang nila Julius at ni Benita ang natitira. Hindi na namin alam kung sino pa ang paghihingahan ng saklolo. Isang gabi, dinala ako ni Julius sa isang matandang babaylan sa bayan. Ang pangalan ng babaylan na ito ay si Kapasita. Dating kaibigan mismo ni Mang Serapio noong bata pa sila. Kasama namin si Bettina noon through video call dahil nga nasa Canada siya. Isinalaysay namin ang mga nangyari sa mga kaibigan namin at ang tingin naming dahilan ng lahat ng ito. Nakinig lang si Kapasita sa amin ng tahimik at sinabi niya sa amin ng bagay na hindi namin akalain.
Hindi kayo isinusumpa ni Serapio. Sabi niya. Habang nakatitig sa amin ang mga mata niyang mapungay. Pero tuwid na tuwid ang tingin. Hindi niya kayang gawin yon kahit gustuhin man niya. Kilala ko siya mula pagkabata. Noong dalaga pa ako, may naaalala akong kwento noong bata pa si Serapio. Nagkasakit siya ng malubha. Halos mamatay na siya noon. Dinala siya ng ina niya sa may bukal sa ilalim ng matandang balete kung saan may naninirahan daw na isang diwata. Ayon sa mga matanda noon. Doon sa bukal na yon, doon nangako ang ina niya na gagawin ang lahat. Ano man ang kailangan kapalit ng buhay ng anak niyang si Serapio. Pagkatapos noon, gumaling si Serapio. At mula nga noon, nagkaroon siya ng kaloob na panggagamot na hindi niya lubos maintindihan kung saan niyang galing. Ano po yung kapalit? Tanong ko. Iyon ang hindi namin alam noon. Tapos, inilapit niya pa ang mukha niya sa aming dalawa ni Julius. Pero base sa nangyayari ngayon, mukhang may ideya na ako. Kung siya ay pagtataksilan, kung siya ay parurusahan sa hindi niya kasalanan, matutupad ang sinaunang kasunduan. Ibig sabihin, may dalawang paraan para matupad ang kasunduan ng diwatang iyon sa nanay niya. Una, kapag gumawa si Serapio ng masama sa kapwa niya, ay agad siyang babawian ng buhay. At pangalawa, kung may mga taong maghahamak sa kanya at hahantong sa kamatayan niya, ang mga taong yon ang magbabayad sa utang ni Serapio. Hindi niya ito kayang pigilan. Hindi na rin niya ito kayang bawiin. Kahit patawarin niya kayong lahat sa huling hininga niya, na alam ko namang ginawa niya. Kaya ang ibig sabihin niyan, kayo ang may kasalanan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa inyo. Huminto siya ng sandali. Tila pinipili ang mga salitang lalabas pa sa kanyang bibig. Ayaw ko na kayong sisihin. Dahil natapos na yon at alam kong pinatawad na kayo ni Serapio. Pero may isang bagay pa akong ibabahagi sa inyo. Naalala ko noong bata siya. Palagi niyang sinasabi sa akin na parang may utang siyang hindi niya alam kung kailan sisingilin. Minsan tinatanong ko siya kung natatakot ba siya. Alam niyo ba ang sabi niya sa akin? Hindi. Dahil hindi naman siya gumagawa ng masama sa kanino man. Hindi niya inasahang darating ang araw na gagawa ng masama sa kanya ang mga taong inakala niya ay pamilya niya. Tumigil siya sa pagsasalita. Tapos nagpatuloy. Iniisip niyo siguro na kulam ito na may naghihiganti sa inyo. Pero gusto ko lang linawin. Hindi ito isang karaniwang kulam. Dahil walang taong bumubulong ng sumpa at walang manikang tinutusok ng karayom. Kaya nga hindi nyo ito mapipigilan sa parehong paraang pinipigilan ang ordinaryong kulam. Walang pantawas, walang pangontra na alam ko. Dahil hindi ito galing sa isang tao. Tinanong ko pa kung paano ito matitigil. Pero umiling siya. Wala akong garantiya. Ang alam ko lang, kung may sasabihin ka, sabihin na ng buo, ng hayagan, bago ka pa niya maabutan. Hindi ko masasabi kung sapat ba yon.
Pero mas mabuti na yon kaysa sa tumakbo kayo. Dahil kahit saan kayo pumunta, mapaparusahan pa din kayo. Naniwala si Julius sa payo niya, sa sarili niyang paraan. Kaya gumawa siya ng video. Humingi siya ng tawad sa harap ng kamera. Sabay pag-amin sa kanilang lahat. Sinabi niya ang mga sangkot na pangalan at kasama ang sarili niyang pangalan bilang siyang nagsimula ng kasinungalingan laban kay Mang Serapio. Ako ang may kasalanan nito. Sabi niya sa video na halos maiyak-iyak na. Pinilit ko silang lahat na sumaksi sa akin noon. Si Mang Serapio, inosente siya. Hindi niya pinatay ang kapatid ko. Ako ang pumatay kay Mang Serapio dahil sa kasinungalingang sinabi ko. Nang matapos niya ang video, sinabi niya sa akin na ipapost niya ito online. Tapos dagdag pa niya na susuko siya sa mga pulis. Nagawa naman niya lahat yon. Sumuko nga siya sa mga pulis at nagbigay ng video ng kanyang pag-amin. Kaya lang, pagkalipas ng 4 na araw matapos makulong ni Julius, pumanaw siya. Nakita na lamang siya sa selda na wala ng buhay. Makikita mo sa mukha niya ang sobrang pagkaputla ng balat niya. Tapos yung bibig niya, nakasarado na para bang nakalunok ng kung anong bagay. Sobrang tigas daw ng bibig nito nang mabuksan ng pulisya at nakita nilang nakaurong ang dila nito. Noong mga panahong yun, si Bettina at ako na lang ang natitira. Nang marinig ni Bettina ang nangyari kay Julius, in denial pa siya. Sabi niya, nasa malayo siyang lugar kaya imposibleng magawan pa siya ng masama ng kung anong nilalang o sumpa na iyon. Pero mukhang nakalimutan ng kaibigan ko na nasa malayong lugar ang kaibigan naming si Ferdy nang mamatay ito. 3 araw lang. Tumawag ang ate ni Bettina sa akin. Umiiyak. Natagpuan daw si Bettina na patay na sa loob ng kanyang tahanan. Uminom daw ito ng maraming sleeping pills at ilang gamot na siya naging dahilan ng kanyang kamatayan. Pero alam ko sa sarili ko na hindi iyon ang buong kwento. Ako na lang po ang natitira ngayon. Kaya narito ako ngayon. Mag-isa sa kwarto kung ilang taon ko nang tinitirhan. Ilang araw na akong hindi umaalis sa bahay maliban kung kailangan talaga. Sa trabaho, 2 beses ko nang nahuli ang sarili ko na halos hindi ko na kayang tapusin ang pangungusap ko sa mga pasyente. Parang may pumipigil sa akin. Parang may hinihintay lumabas na hindi ko sinasadyang sabihin. Kinabahan ako ng husto noong 1 beses. Sa gitna ng pag-uulat ko sa isang doktor, halos masambit ko na ang tungkol kay Mang Serapio sa harap ng buong nursing station. Pinigilan ko ang sarili ko. Sinabi ko na lang na masama ang pakiramdam ko. Tapos tumakbo ako papunta sa comfort room. Kinandado ang pinto. Hinintay na tumigil ang panginginig ng kamay ko bago ako lumabas muli. Ayaw ko nang tumingin sa mga salamin noon. Hindi dahil natatakot akong may makita akong iba roon. Kung hindi, mas natatakot akong makita ko na lang ang sarili ko. Ang mismong mukha kong pamilyar sa akin na bigla nilang bubuka ang bibig sa paraang hindi ko naman gusto. Ilang beses ko na ring narinig sa gitna ng katahimikan ng gabi ang boses ni Mang Serapio na tinatawag ang pangalan ko. Pangalan kong huling binanggit niya bago siya isinama palabas ng korteng yun. 15 taon na ang nakakalipas. Kaya't noong nagkaroon ako ng pagkakataon,
Pumunta ako sa sementeryo. Sa puntod ni Mang Serapio. Malayo ito sa mga marmol na lapida ng iba. Yung libingan niya nasa dulo ng sementeryo. Halos natatabunan na ng mga damo. Hindi ko pinalano ito bilang paraan para iligtas ang sarili ko. Kahit alam kong iyon ang unang naisip ko noong una, noong papunta pa lamang ako roon sakay ng jeep. Habang nakaupo ako sa puntod niya, sa harap ng mumurahing lapida na inilagay lang ng anak niyang halos wala ng pera, naramdaman kong parang nawala ang lahat ng takot ko, kahit sandali lang. Naisip ko na lamang na hindi ko kailangan ng estratehiya. Hindi ko kailangan ng anumang paraan para maligtas. Kailangan ko lang sabihin ng totoo sa taong dapat kong sinabihan noon pa man. Humingi ako ng tawad. Sinabi ko ang lahat. Kung papaano ako pumayag sa kasinungalingan na yon. Hindi dahil sa galit o kagustuhang manakit, kung hindi dahil sa kaduwagan. Dahil natakot akong mawala ang barkada kong akala ko'y magiging forever. Umiyak ako roon ng mahabang panahon hanggang sa lumamig ang hangin at halos wala ng ibang tao sa sementeryo. Kinaumagahan, pumunta ako kay Marisa. Hindi ko na hiningi ang awa niya. Alam kong wala akong karapatang humingi noon. Sinabi ko na lang na handa akong lumagda ng bagong salaysay. Isang sinumpaang pahayag na aaminin ng totoo sa lahat. Kahit malaman kong maaari akong makasuhan ngayon ng perjury o kahit malaman kong maaaring mabilanggurin ako sa parehong selda na pinagdusahan ng ama niya. Hindi ko na kayang bawiin pa ang mga nangyari. Pero kaya ko namang sabihin sa lahat kung sino talaga ang dapat na magbayad ng mga kasalanan namin. Sabi ko kay Marisa. Tumingin lang siya sa akin ng matagal. Yung mga mata niya basang-basa pero hindi galit. Parang pagod na lang siya. Parang isang taong matagal na naghihintay marinig ang mga salitang yon. Huli na ang lahat para sa tatay ko. Pero salamat ha. Kasi kahit papaano, noong araw ng paglilitis niya, ikaw lang ang hindi nagsalita laban sa kanya. Naaalala ko lahat kung paano ka umiiyak habang hinihila si tatay ng mga pulis palabas ng korte. Sagot sa akin noon ni Marisa. Wala na siyang ibang sinabi matapos noon. Ako naman, naiyak na lang sa mga narinig ko mula sa anak ni Mang Serapio. Hindi ko alam kung sapat na ba ito. Hindi ko alam kung mayroon nga naghihintay pa rin sa dulo ng dila ko. Naghihintay lang ng tamang sandali para bawiin din ang huling salita ko. Pero kung naririnig niyo ito ngayon, alam niyo na ang ibig sabihin. Buhay pa rin ako. Huwag niyo sanang masamain ang sasabihin ko pero nagpapasalamat ako sa panaginip ko noon. Yun kasi ang naging dahilan kung bakit umatras ako bilang isang testigo. Alam kong mayroon pa rin akong kasalanan dahil kinonsinti ko ang mga kaibigan ko. Pero sa maniwala man kayo o hindi, pinagbabayaran ko na ang lahat ng masamang ginawa ko noon. Kaya kung may tinatago kayong sikreto, ano man ito, kahit gaano pa kaliit, kahit gaano pa katagal niyong tinago o binoon, sabihin niyo na. Ngayon na, habang hawak niyo pa ang sarili niyong dila. Huwag niyong hintayin dumating ang gabi na hindi na ninyo kayang pigilan ng mga salitang matagal nang dapat sanang lumabas. Hindi ito isang babala. Isa itong paalala para hindi kayo matulad sa amin. Dahil minsan, ang katotohanang tinatanggihan mong sabihin, yun mismo ang huling magsasalita para sa iyo.